blessings niya overflowing pa rin po. Amen. It's just an amazing how God turned the table around. Parang biglang, wow, papagana na lang ako eh. Amen. So before we start po, I just want to uh, read this verse. Sa po Psalms 105 verse 1. Give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nations what He has done. Amen. Sinabi po dyan sa una pa lang na give praise to the Lord. Amen. Kasi yun po yung original purpose natin eh. Why we serve God. To praise Him. Amen. And make known among the nations what He has done. Amen. Hindi tayo pwedeng manahimik lang. God speak na sobrang lakas. So tayo din, sabihin natin na si Lord lang yung totoo, siya lang yung Diyos, siya lang yung nag-iisa, siya lang yung nagpatunay ng lahat is imposible. Amen. I just reflect lang po kanina habang binabasa ko yung verse na grabe, ang amazing ni Lord kasi every time na gumagala po ako, pupunta kasi ako sa mga lugar na nature yung makikita mo. Amen. Tapos dun ko po na appreciate yung gawa ni Lord na sobrang ganda pala talaga. Kung ano yung ginawa niya sa mundong to, sobrang ganda. Pag titignan ko yung sarili ko, nakikita ko yung pagmamahal ni Lord. Kasi, bakit niya pa ba kailangan mahalin yung tulad kong makasalanan? Amen. So, sa mga time na yun din ko nare-realize na kailangan ko pang i-push through, kailangan ko pang isigaw yung pangalan ni Jesus sa buhay ko. Kasi, siya hindi siya nanahimik sa buhay ko eh. Amen. Mas minahal niya pa ako. Amen. Kaya church, awitan natin ang Panginoon. Salamatan natin siya. I-appreciate natin yung gawa niya at ibigay natin sa kanya yung buhay natin. Amen. Yes, Sir Jesus. Yes, Sir. You give life. You give love. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. So you give love. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out of praise. We pour out of praise. It's your breath in our lungs, so we pour out of praise to you only. Great are you, Lord. You give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. You give love. You love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath
Spirit. We invite you in this place. Come on, church. As we sing this song, I just want you to reflect on what God has done for your life. Hallelujah, Jesus. All the earth. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Sing all the earth. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. We sing great, great are you, Lord. All the earth. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Wind came, wind blew, my house was built on you. I'm safe with
house was built on you, and I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, and rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, and rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe. I'm safe with you. I'm gonna make it through. I'm gonna make it. I'm gonna make it through. 'Cause I'm standing strong on you. I'm gonna make it through. 'Cause my house was built on you. I'm gonna make it through. I'm gonna make it through. 'Cause I'm standing strong on you. I'm gonna make it through. 'Cause my house was built on you. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad, 'cause I put my faith in Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful through generation. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generation. So why would He fail now? Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generation. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't
house was built on you, and I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came and wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I know that I'm safe. I'm safe with you. I'm gonna make it through. I'm gonna make it through. I'm gonna make it through. 'Cause I'm standing strong on you. I'm gonna make it through. 'Cause my house was built on you. I'm gonna make it through. I'm gonna make it through. 'Cause I'm standing strong on you. I'm gonna make it through. 'Cause my house was built on you. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generation. So I would fail. Now Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generation. So I would fail now. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. 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 Lord, if there is one thing I know that you can't do, yun yung mag-fail, Panginoon. Hindi mo kaya, Panginoon, Lord God. Lord God, kung may bagay ka, Panginoon, na hindi kayang gawin, Panginoon, yun yung mag-fail, Panginoon. We know, Lord God, that you won't fail, Panginoon, Lord God, in our life, Panginoon, in our hearts, Panginoon, Lord God. Totoo ka, Panginoon, Lord God. That you are our firm foundation, Panginoon, Lord God. Lord, right now, we want to put our faith in you alone, Panginoon, Lord God.
Lord, open our hearts, our mind, our eyes, our soul, Panginoon, Lord God, to see you, Panginoon, Lord God, to see your beauty, Lord God, to see your greatness, Panginoon, to see your glory, Lord God. Lord, we bring back, Panginoon, all the glory, Panginoon, all the honor, Panginoon, Lord God, all the adoration, Panginoon, Lord God. We surrender our life, Panginoon, to you, Lord God. Our time, our energy, Panginoon, Lord God. We want to serve you more, Panginoon, Lord God. And Lord, we want to see, Panginoon, Lord God, yung plano mo sa buhay namin, Lord God. Yung purpose mo sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Lord, right now, Panginoon, Lord, thank you for all the blessing, Panginoon, na binibigay ninyo sa amin, Lord God. Thank you for the strength, Panginoon. Thank you for the troubles, Panginoon, Lord God, na nagpapatunay, Panginoon, na pinapalakas ninyo kami, Lord God, na hindi nyo kami hahayaan na nandun lang, Panginoon, Lord God. Lord, help us, Panginoon, to get out of our comfort zone, Panginoon, Lord God, na nagiging hindrance sa amin, Panginoon, Lord God, para maging weak Christians kami, Panginoon, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, right now, Lord God, na Ikaw, Panginoon, ang mamuno sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Maluklok ka, Panginoon, sa mga puso namin, Panginoon, Lord God. Ikaw lang, Panginoon, ang siyang ituturong naming Diyos, Panginoon, Lord God. Ikaw lang, Panginoon, ang ituturing namin, Panginoon, na dakila sa lahat, Panginoon, Lord God. Dahil totoo ka, Panginoon. Lord, sabi niyo nga, Panginoon, nagbibigay kayo ng buhay, ng pagmamahal, Panginoon, Lord God. Lord, when I see myself, Panginoon, I see your love, Panginoon. Lord God, kapag nagbabalik tanaw kami, Panginoon, Lord God, sa mga ginawa mo sa buhay namin, Panginoon, nakikita lang namin, Lord, yung pagmamahal mo, Lord. Nakikita lang namin, Lord God, kung gaano ka kabuti, Panginoon. Kung gaano ka ka-faithful, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Lord. Kasi, Panginoon, wala namang kayang ibang gumawa nun eh. Ikaw lang, Lord. Pag nakikita namin, Panginoon, Lord God, yung mundong to, Panginoon, nakikita namin kung gaano kaganda yung ginawa mo, Panginoon, Lord God. Kung gaano kami namamangha, Panginoon, Lord God. And Lord, right now, we surrender our life, Panginoon. Church, yung dala-dala natin, surrender natin sa Panginoon. Yung bitterness, yung burden na nararanasan natin, isurrender natin sa Kanya. Mahirap magtiwala sa Panginoon kasi hindi natin siya kinakausap. But church, I want you to do this. Let's pray to the God. Let's pray to our Lord in the mighty name of Jesus. Lord, mangusap ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas lumakas pa, Panginoon, Lord God. Lord, ilayo nyo kami, Panginoon, Lord God, sa mga ways ng kaaway, Panginoon, Lord God. Right now, this morning, Lord, I declare, Panginoon, that Satan has no room in this room. Satan will have no room in this room, Lord God. Ikaw lang, Panginoon, ang magkakaroon ng room, Panginoon, sa lugar na to, Lord God. Let your Holy Spirit move. Holy Spirit, move every four corners of this room, Holy Spirit. Kayo, Panginoon, ang siyang mamuno, Lord God. Maraming salamat dahil nararanasan ka namin, Panginoon, Lord God. And Lord, wala na kaming iba pa, Panginoon, na masabi, kundi, Panginoon, ibalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, Panginoon, Lord God, dahil kahit kailan, Panginoon, hindi ka nag-fail, Panginoon, Lord God. At Lord, we are safe in you. We are safe, Lord God, in your love, in your presence, Lord. Right now, church, let's clap our hands for the Lord, that He is great, He is wonderful, He is awesome. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. And Lord, we just want to bring back all the glory and honor and adoration. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Let's say amen and amen and amen. Jesus. Holy Spirit, thank you, Lord.
Christmas! Sino po excited sa Christmas? Ayan. Ilang ano na lang po, September na. Sino po excited magtayo ng Christmas tree dyan sa mga bahay nila? Thank you, Jesus. Ayan. Sige po. Ayan, welcome po. Ay, pengi yung clicker, anak. Ayan. Thank you. So, isa na naman pong Don't Watch. Yan. Ang ating masasaksihan ngayon. Amen. And lahat po na excited. Yan, sa marininig nila. Magsabi na, Amen. Amen. Yeah, praise God. Galing magpanggap ng mga puyat, Amen. So, good morning po sa lahat and sa physical attenders at sa mga online viewers natin. Ayan. Naisip kong gamitin ang ating mga poster. Ayan. Maraming salamat sa multimedia team. Ayan. Isa sa worship lead natin yung ating nasa poster ngayon. And ano po bang theme natin? Nakapalagay naman sa PowerPoint. Yan. Huwag mo nang galawin dyan, anak. Pag nasa PowerPoint na. Nandiyan na ba? Ayan. Send more workers. Ano po yan? Yan po ang theme natin for the month of August. So kung makikita nyo po, yung design po natin, ayan yung doon sa isa, ito po yung spare na design. So ginagamit ko po yung mga design na di natin nagamit. Noong una tinatanong ko bakit ito naman yung naisip na design ng ating graphics design team. Sabi ko, ba't walang tao? Kasi yung isa natin may tao, no? And then na-realize ko kanina, nung ginamit ko yung picture, kaya nga send more workers. Kasi nga, wala ngang workers. Kaya walang tao dito sa harvest na to. Okay. Parang, okay. Napakalalim mag-isip ng ating multimedia team, no? Parang ang galing-galing, di ba? Amen. Praise God. So, palakpakan natin si Lord sa nag-gets yung ano doon. Amen. Amen. Praise God. So, ilang preaching na po tayo simula this month? Pangatlo, yan. So, pang-apat na po natin ngayon. And because of that, sobra po ako na-bless sa mga nakaraang preaching. No? Sino po na-bless? Sobrang marami akong kinain. No? So, una po dyan, kinain ko po talaga yung preaching po ni Sis Mika nung nakaraang Don't Watch. At ano po yung title niya? Send More Workers. At ayan po yung pointers niya. No? Meron tayong problem, masyado maraming harvest. Ano yung challenge? Kailangan natin ng konti yung workers. Ano yung solution, humingi tayo ng tulong sa Lord, at ano yung involve yung mga disciples, yung mga workers. Amen. At sino rin po yung na-bless, no? Nung Sunday, maganda rin po yung message. Sobrang hindi ko naisip na i-message yun. Kaya sobra kong na-enjoy yung message po ng ating senior pastor noong nakaraang Sunday. Ano naman po yung sa kanya? Yan po yung title niya, Send More Workers, pero pinili ko po yung isa, Workers Requirements. Ayan. So ano po ba yung mga requirements ng mga workers, no? Kailangan po willing tayo, obedient, rededicated. Amen. Kingdom worker, nag-work po tayo para sa kingdom ng Panginoon. Eager worker, yan, laging may energy, enthusiastic. And ready worker, dapat lagi tayong ready mag-serve sa Panginoon. Amen. And nung nakaraang naman pong prayer night, ayan. So ang tinuro naman po sa atin ni Pastor John is the worker's heart. Ayan. Ano po ba ang heart ng worker? And ginamit na po dyan yung 1 Timothy 4:12. Anong po nakasulat doon? Don't let anyone look down on you just because you're young, but set an example for the believers. 3 pointers lang po yung ginamit niya dyan, no? Pero na-mention niya po yung 5 doon sa preaching niya. Amen. So ano po yung mga pointers niya? In speech, in conduct, and in love. And then na-mention niya rin po yung in faith and in purity. Amen. Praise God. So yan po yung mga nakaraang topic po natin, no, nung sa tawag dito, for our theme, send more workers. Amen. And then nagtanong ako si Lord, sabi ko, saan ba dapat tayo nagfo-focus? Sabi ko, ano bang magandang saan ako topic magfo-focus, Lord? Kasi yung mga previous preachers, dyan sila nag-focus sa heart of a worker, sa requirements ng mga worker. Si Mika, nag-focus siya doon sa team. Ako po, tinawag ako ni Lord na mag-focus ngayon sa discipleship. Kasi nga, ang topic natin is send more workers. Ano ba yung paano ba tayo magsisend ng workers, no, na mas maraming workers? And that is through discipleship. Amen. And nakakatuwa po, no, na yung pagkakasunod-sunod ng theme natin, sobrang ganda. Kasi ano po yung theme natin noong nakaraang buwan?
The joy of bearing fruit. Ayan. So meron ba tayong joy sa pagbe-bear ng fruit? And pag marami yung fruit, kailangan natin of course ng maraming workers para mag-harvest, no? Amen. And kung maalala nyo po, ano po yung title nung Sunday preaching po natin? Sunday preaching ko po nung joy of bearing fruit. Ay, very good si Mimi. Ayan. Utilize your joy. Amen. So, anong gagawin natin pag sobrang daming harvest? Amen. May mga nagsabi po, ipamigay. May nagsabi, ibenta. Yung mga business-minded, kaway-kaway. Amen. So, amen. So, i-relate po natin yan. No? Siyempre kasi pag sobrang dami ng harvest, pag konti yung workers, anong mangyayari sa harvest? Masisira, mabubulok. Amen. Parang kahit gaano karami yung harvest mo dyan, kahit gaano karami yung na-bear mo na fruit, kung konti yung workers mo, mabubulok sila. Amen. Masasayang sila. And yun yung ayaw ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon, masayang yung harvest natin, yung binibear nating fruit. Amen. And sino po dito yung alam kung paano mag-harvest po ng grapes? Sige po tatanungin ko po kayo. Samahan niyo po ako sa pagsagot. Una po, true or false? Paano natin malalamang hinog na ang mangga, ang prutas? Pag nagbago yung kulay. Amen. So pag nagbago yung kulay, alam natin, hinog na yan. Amen. Alam niyo ba, ang ubas, hindi ganon. Amen. Alam nyo ba, pag nagbago ang ubas, mag-aantay pa kayo bago nyo masabing hinog na siya. Amen. O sino nagsabi dito yung aantayin? Days. Sino dito nagsasabi aantayin? Weeks. Ayan. Sino nagsasabi dito aantayin nila? Months. Wala akong kausap. Yeah. Sige, isa-isa, no? Sila nagsabi dito, mag-aantay tayo ng months bago natin. So, from the time na nagpalit na ng kulay yung ubas, kasi ang mga mangga, ang mga mansanas, strawberries, alam yung hinog na yan pag nagbago na ng kulay. Naging red, naging yellow, tama? Amen. Ang ubas, it's not the case. Ang ubas, kahit magpalit na yan ng kulay, from green to purple, hindi pa siya hinog. Amen. Kailangan nyo pang mag-antay. Sino nagsabing months? Ayan. Sino nagsabing weeks? Very good, weeks. Ayan. O sino nagsabi ilang weeks? 2 weeks. Amen. It's 1 to 3 weeks. Amen. Grabe, ganun pala, no? Ang ubas pala, pag nakita na natin nagbago yung kulay, kailangan muna nating mag-antay ng 1 to 3 weeks bago natin sila pitasin. Amen. Ano pa po yung susunod para malaman natin hinog na ang ubas? Hahawakan, ano pa? Amoy, ano pa? Tikman, thank you. Of course, titikman natin. Hindi lang. Straightforward. Siyempre, tikman mo para malaman mo kung hinog na siya, no? Amen. Ano pa? So, malalaman natin ang ubas is ready na siya for harvest pag, ano na siya yung, tag dito? Plump. Ano ba Tagalog ng plump? Tagalog plump. Parang sa kamatis, no, yung mapipisil-pisil mo na siya, amen, which means na juicy siya. Halimbawa sa kamatis, no, alam po natin kung ano yung ma-juicy. Diba? Halimbawa yung kamatis, minsan pula na, diba? Pero walang katas, no? Pero may mga kamatis na pag pinisil-pisil mong ganyan, alam mo agad na makatas siya, amen. Ganon din po ang ubas, so antayin mo siyang mag-plump. And yung isang sign pa po na hinog na yung ubas is, kaagaw mo na po yung hayop. Pag nakita mo yung mga ibon, ayan, madalas na sila sa vineyard mo. Bakit laging may ibon sa vineyard? Ibig sabihin, alam na ng ibon na matamis na yung ubas at kailangan mo na siyang i-harvest. Amen. Paano po ba ang tamang pagpitas ng ubas? Ayan, sino nakakaalam? Thank you, Sis Leslie. Amen. So, ang tamang pagpitas po ng ubas is hindi natin siya hahawakan sa tangkay. Amen. Kailangan nyo siyang alalayan sa ilalim at doon natin siya gugupitin. Amen. And what's the best time po para mag-ani ng ubas? Umaga, tanghali, hapon? Hapo. Ang sagot po is tanghali. Amen. Kailangan daw po tanghali po i-harvest ang ubas kasi pag mas mainit, mas matamis siya. So, yes.
kailangan po mas nabibilad siya sa araw. At pag mainit po siyang hinarvest, mas may tendency na walang masyadong moisture yung pagitan ng ubas. So pag tinago natin siya, hindi po siya madaling masira. Amen. So napaka-tedious po pala, no, na mag-harvest ng ubas. And kung hindi ka nag-harvest ng ubas, amen, hindi natin malalaman yon. Amen. Kung hindi natin i-research, tama po ba? Amen. Kaya po sa tingin nyo, ano po ang topic natin today? Ubas. Sa tingin nyo po, ayan. Dahil inaral po natin kung paano mag-harvest ng ubas. Ayan. Starts po letter T. Together. Diba send more workers. O ito, T workers. Tama si Dale. Ang title po ng word natin for today is train the workers. Amen. Ayan. Siyempre, isi-sendwari natin yung mga workers na hindi pa sila na-train. Tama? Halimbawa, dyan sa pag-harvest ng ubas, sa tingin nyo po ba, halimbawa, nag-apply po tayo nag-harvest ng ubas, agad po ba tayong, sige, pumunta ka na doon, mag-harvest ka na ng ubas. Hindi po, di ba? Bago po tayo ipagdala sa pag-harvest ng ubas, kailangan i-train muna tayong mag-harvest. Amen. Kaya po ang topic po natin today is train the workers. And yung power verse po natin is makikita natin sa Matthew 25 verse 16. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gave 5 bags more. So tayo po yumukot manalangin. Holy Spirit, maraming salamat sa umagang ito. Thank you sa opportunity, Panginoon. And thank you sa pagising ng bawat isa. Pagising mo, Lord God, sa amin para makapunta kami, Lord God, sa lugar na to, Panginoon. Dalangin namin, Father God, gisingin mo ang aming mga diwa, bungkalin mo ang aming mga puso, gawin mong handa, Lord God, ang aming mga mata, tenga, puso't isipan, na tanggapin ang iyong salita, Panginoon, at itanim to, Lord God, sa mabuting lupa ng aming mga puso. Holy Spirit, fill this place, every corner of this place, with your most powerful presence. Holy Spirit, and protect us from all the distraction of the enemy, yung pagkaantok, yung distraction, Panginoon. Help us, Lord God, to focus right now, Lord God, to put all our attention, Lord God, sa salita mo, Lord God, sa umagang ito. Kayo nawa, Lord God, ang maitaas sa inyong lingkod and gawin naming makabuluhan, Lord God, at fruitful, Lord God, itong umaga na nagsasama-sama kami, lalong-lalo na, Lord God, yung mga kasama din namin sa online, Panginoon. Naway hindi masayang, Lord God, yung pag-spend namin ng oras sa isa't isa, Lord God, dahil inuna ka namin, Father God. Kayo nawa ang maitaas sa buhay namin, and we pray, Lord God, marami pa po kaming matutunan sa topic namin today na train the workers, Panginoon. Thank you, Lord God. We honor you. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. So, very fresh po sa akin itong topic po natin ngayon, no? Ayan. Sa tingin niyo po, saan po natin kukunin yung kwento natin? Ano pong kwento? The parable of the bags of gold. Ayan. So, Matthew 25, nung last Dawn Watch po natin, no? Ang pinag-usapan po natin is sa Matthew 25 din, which is the parable of the 10 virgins. And ngayon naman po, yung kasunod po ng parable na yon, yung parable of the bags of gold. Amen. So, sino na po dito yung alam na alam tong kwento na to? Amen. Dapat po kahit alam na natin tong kwento na to, lagi po tayo naghahanap ng bago sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, sabay-sabay po nating basahin. Ayan, the parable of the bags of gold. So, again, it will be like a man going on a journey. Amen? Ano po yung again dito? Ito po yung sinabi ni Lord dun sa Matthew 25:1. The kingdom of heaven is like, yan. So dito po, again, the kingdom of heaven is like a man, it will be going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. To one, he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. So tayo po, sa tingin po natin, ano po ba yung binigay sa atin ni Lord? Personally, yan, ilang bags of gold. Sa discipleship, ilang disciples, amen. Sa church, ano tayo? Sa tingin ko tayo, 1 bag of gold kasi maliit lang naman tayong simbahan, amen. So may pinagkatiwala sa atin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Verse 16, the man who had received 5 bags of gold, ayan, hinighlight ko po, went at once. Nagpatumpik-tumpik po ba siya? Nagpa-antay po ba siya? Hindi. Ano pong ginawa niya? Kumilos siya agad. Ayan. Went at once and put his money to work and gained 5 bags more.
Amen. So yun po yung unang servant. Yung sumunod po na servant. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. Amen. But the man who had received one bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. So yung pangatlo, no, bakit niya kaya binaon yung ginto ng master niya? Natanong niyo na ba sa sarili niyo yun? Amen. Kung kayo ba, yan, Lord, ako ba yung servant na nagbabaon ng binigay mong kayamanan sa akin? Amen. After a long time, gusto ko rin po i-highlight yan. Mamaya po, hindi ko na-highlight dito, pero kasama po yan sa pointers natin. After a long time, yan. Walang nakakaalam, no? The master will return like a thief in the night. Yan. Walang nakakaalam kung kailan darating ang master. So after a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. So dumating na yung araw ng paniningil. Amen. Anong ginawa mo sa mga bags of gold na binigay ko sa iyo? The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Ayan. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. O, diba? Bibo. Amen. Bibo. Kasi nadoble niya eh. Talagang agad-agad. Sumunod. Amen. Ano yung reply ng master? His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. Amen. Sino na po dito may 5 bags of gold? Few things pa yun sa master. Amen. Praise God. Imagine niyo 5 bags of gold, few things pa sa master. Amen. Sino po dito may 5 bags ng alahas? Amen. O imagine niyo 5 bags of gold. Amen. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Alika, samahan mo ko magdiwang tayo. Amen. Samahan mo ko magsaya tayo. Amen. Yun yung sinabi niya dun sa first servant na binigyan niya ng 5 golds. Amen. Ayan, ang 5 bags of gold. Yung sumunod, 22. The man with 2 bags of gold also came. Master, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. Well, yung second servant, nadoble niya din. Amen. Praise God. Anong sabi ng master dun sa pangalawang servant? His master replied, well done. Ayan. Good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Amen. Kung mapapansin niyo po, ano po yung sinabi ng master sa first and second servant? Magkaiba po ba? Pareho lang. Pareho lang. Pareho lang yung sinabi niya dun sa 5 at saka sa 2. Hindi niya sinabing, excellent ka, 5 bags of gold. Itong si 2 bags, very good lang. Hindi. Sinabi niya pareho lang. Kasi pareho lang naman sila nagawa. Ano nagawa nila? Na-multiply nila kung ano yung binigay sa kanila. Amen. Tuloy natin. Ito na yung malungkot. Then the man who had received 1 bag of gold came. Sabi niya, Master, hinighlight ko po dyan, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. Amen. Tuloy natin. So, anong feeling niya? So I was afraid. Amen. Natakot siya. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. Amen. Lagi ko pong inisip dyan, nung bata pa po ang Kristiyano, masama ba yung ginawa ng first servant? Hindi naman siya nagnakaw. Ayan. Hindi naman nabawasan. Amen. Hindi lang nadagdagan. Amen. Pero dito kasi natin marirealize, gusto ng Panginoon madagdagan. Amen. His master replied, you wicked. Ano yung wicked? Tagalog. Ano yung Tagalog ng wicked? Masama. Ayan. Masama. Grabe. Una sana, inuna ni Lord yung tamad eh. Pero sinabi ni Lord, you wicked. Amen. Masama. Amen. Lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the banker so that when I returned, I would have receive it back with interest. Amen. Sabi ng Panginoon sumunod, so take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. Grabe, dami nang ang bags nung 10 eh. Amen. Dinagdagan pa. Amen.
For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And thrown that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Sino po yung gustong pumunta sa may weeping and gnashing of teeth? Amen. Sino po makakapagsabi kung ilang beses sinabi sa Matthew yung weeping and gnashing of teeth? 7. Tandaan nyo, may si Lord sa 7, 4, 3. Yan ang mga favorite number ni Lord. 7, 4, 3. So, pag may pinapahula sa inyo, lagi kayong doon Ang 40, it's always used as a number for discipline. 40 years in the desert. 40 days of fasting. Ayan. So, pag 40, laging may kibat na disiplina yon. Ayan. Pero pag God's number, yung out of ayan, 743. Lagi nyo patatandaan yan. Doon lang sa tatlong yon, 743. Padalang yung 1, 2, 5. Yung 6, ayoko ng 6. Amen. Praise God. So, ano pong gusto kong pag-usapan natin today, no? So, we should train the workers. Ayan. So, meron po tayong, the parable of the bags of gold. Ano po yung mga highlight natin dito, no? Hindi ko na po, kayo na po mag-highlight sa mga Bible ninyo. Hindi ko na po ifa-flash para makita ko po kung, syempre, no, importante yung lumalalim tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Una, time. How long is the master gone? Walang nakakaalam kung kailan babalik yung master. Walang nakakaalam kung kailan babalik si Lord. Amen. So knowing na hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon, kailangan magpapatumpik-tumpik ba tayo? Amen. Pwede ba tayo magsala sa init, sala sa lamig sa pagsisilbi natin sa Panginoon? Amen. Paano kung naabutan niya tayo dun sa time na hindi natin ginagawa yung tama? Amen. May parable pa po, isa, the parable of the servant. Yung servant na nung umalis yung master niya, binugbog niya yung mga kapwa niya servant. Amen. Diba? May parable pa po na pinatawad niya yung servant. Tapos yung servant na yun, hindi pinatawad yung mga may utang sa kanya. Amen. So, ayan, time. How long is the master gone and what are we doing? Amen. With that time while waiting for the master. Amen. Minumultiply ba natin yung binigay niya sa ating bags of gold? Amen. Next po. Yung first, second, and third servant. Yung unang servant, nung inutusan siya, anong ginawa niya? Kumilos siya agad. Amen. Yung third servant, anong nangyari sa kanya? Natakot siya. Sa tingin nyo, what's the big difference between the first and the third servant? Bakit yung unang servant, kumilos ka agad? Yung first servant, kumilos ka agad. Yung third servant, natakot. Amen. Babalik tayo sa time. It's the time that they spent with the master. Amen. Kasi, posible na yung unang servant, alam niya yung heart ng master. Amen. Kasi tawag doon, biligyan lang sila ng ng gold. Binigyan ba sila instruction kung anong gagawin nila sa gold? Hindi, di ba? Sinabi lang ni Lord, I'll give you bags of gold and I entrust you with this. Amen. Malay ba nila kung pinabibili sila ng bagoong sa palengke? Amen. Malay ba nila kung pinagtatayo sila ni Lord ng business? Amen. Hindi na mention sa Bible. Pero, alam nung first and second servant na gusto ng master, mamultiply yon. Amen. Ano yung alam nung third servant? Natakot siya. Yun yung nangibabaw sa kanya. Yung first and second servant, nangibabaw sa kanila yung gusto ng master. Yung gusto ng master, mamultiply yung gold na binigay sa kanila. Pero yung third servant, nangibabaw sa kanila yung takot kasi nga, yung master, ano daw siya? Ruthless. Nag-harvest ng hindi sa kanya, nagsascatter na Yun yung na-emphasize sa kanya. Amen. Sa relationship ba natin kay Lord, ano bang na-emphasize? Amen. Kasi, dito mo makikita dito ko na-gets yung yung nagsasabi sa Old Testament daw, yung Old Testament daw na Bible, yun daw yung Bible, yung God daw doon, yung God na
magagalitin, yung God na mapagparusa. Sabi ko, doon mo pala makikita kung sino talaga hindi nagbabasa ng Bible. Kasi pag nagbasa po kayo ng Bible, pag binasa niyo po talaga yung Old Testament, hindi yun yung nakikita ko ngayon ha. Siyempre, nung bata po akong Kristiyano, ang nakikita ko, yun din ang nakikita ko na si Lord, mapagparusa siya, si Lord magagalitin, dahil makasalanan kayo, lulunurin ko yung magkakaroon ng baha, dahil makasalanan kayo, pang-aapuyin ko dyan, amen. Yun yung na-highlight, amen. Kasi nga, yung pag-spend ko ng time sa Master, konti. Amen. Kaya mas nangingibabaw yung fear. Na-imagine po ba natin? Pero ngayong marami na akong time mag-spend sa Master, hindi na yung nakikita ko. Ang nakikita ko na is, yung time na may baha, gusto ni Lord, malinis yung mga tao. Amen. Yung time na sinunog ni Lord yung Sodom and Gomorrah, binigyan ni Lord ng chance yung tao sa Sodom and Gomorrah bago siya masunog. Tama po ba? Yung time na yung mga Israelites, na-stuck sila ng 40 years sa desert, na-stuck sila kasi mapag-complain sila. Amen. Kumbaga, pag hindi ka talaga nagbabasa ng Bible at hindi ka nag-spend ng time sa Master, anong mangingibabaw? Fear. Amen. At yun yung nangibabaw dun sa third servant. Dahil hindi siya nagsispend ng time sa Master, hindi niya naiintindihan yung heart ng Master. Amen. Kumpara dun sa first and second servant, dahil kasama nila lagi yung Master nila, hindi na-mention dito kung pare-pareho ba sila ng time of employment. Kasi di ba, posible namang iba-iba yung time of employment. Yung isa, 1 year, 2 years. Yung isa, 1 month lang. Tama po ba? Amen. Hindi sinabi kung gaano katagal na nagtatrabaho yung tatlong servant dun sa master. Pero makikita natin, yung dalawang servant na nauna, na nag-multiply ng ano nila, alam nila yung need nilang gawin. Amen. Alam nila yung gustong mangyari ng master. Kumpara dun sa third servant. Tayo, nasan ba tayo? Are we still in that level ng third servant na may ipagpapagawa sa atin yung Panginoon, nangingibabaw yung takot? Amen. Ay, anong gagawin ko? Amen. Saan ako pupunta? Saan ako magsisimula? Amen. Bakit yung first and yung second alam nila? Amen. It's the time that we spend with the Master. Amen. How long or sa isang araw, sino na po dito yung nakokonsensya pag ang tagal nila nag-Netflix? Ayan, ako din, Facebook. Noong Thursday, dahil wala po akong ganap noong Thursday, 4 na oras ako nag-Facebook. Dahil wala po akong ganap ng Thursday, kagising ko, sige, reels. Tapos, 2 oras na yun, sabi kong gano'n. Sabi ko, dapat pala nag-ano na lang ako ngayon, sabi kong ganyan. Nakonsensya po ako, tapos bumangon ako, doon pa rin naman ako sa laptop, Facebook. And-extend ko. Tapos after nakonsensya ako, kasi parang feel ko, sabi ko, hala, Lord, sana nag-Bible study group na lang ako. At least yung 4 na oras ko, hindi na sayang. Amen. Ganun na yung nafe-feel ko ngayon pag yung oras ko, hindi ko na in-spend ng time sa Panginoon. Amen. Parang nakukonsensya na ako kasi nga, hindi po bawal manood ng Netflix, mag-Facebook, ganyan, manood ng anime, maglaro ng games. Pero pag mas marami na tayong oras versus sa pagsispend natin ng time sa Panginoon, nakakaya kay Lord. Amen. Kaya nating tumapos ng series na kung 1 hour yan at 12 episodes yan, o di 12 hours ng buhay natin, natatapos natin. Pero yung mag-audiobook ng Bible, magbabasa ng Bible, inip na inip tayo. Amen. Kaya, wag nating naisin na magaya tayo dun sa third servant. Na pag may inutos yung Panginoon, takot tayo. Kasi malayo yung heart natin sa Kanya. Hindi natin alam yung heart ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Next po. Ayan. Knowledge. Ayan. How much do we know about the Master? So number 1 is time. We can only know the Master when we spend time with the Master. Actually po, very fresh po to. Ang nag-word po nito si Mimi po nung live group namin nung Tuesday. Tapos habang nag-share siya, ito po yung nare-reveal sa akin dun sa word namin. Tawag dito, sino po nagtatrabaho dito? Yan. Tapos may boss po tayo, tama? Diba pag may boss tayo, tinitignan natin yung ginagawa ng boss natin. Amen. Halimbawa, may tinuro yung boss natin. Ganito gagawin mo dito, ganyan yung gagawin mo. Amen. Para pag wala yung boss natin, alam natin yung gagawin natin. Amen? Ganon kasi yung nangyari dun sa first and second servant. It's because they were observing the Master, looking at the Master.
tawag dito, pinapanood nila yung master, learning from the master. Nung nawala yung master, binigay ko tong 5, binigay ko tong 2, binigay ko yung 1. Yung first and second servant, nung umalis yung master, kahit walang instruction yung master, alam na nila. Amen. Halimbawa, yung master mo, kung nakita mo kagising, nagtutoothbrush, after magtutoothbrush, maghihilamos, after maghilamos, magbubukas ng Bible or mag-open ng laptop, kung ano man yung gagawin niya, nakikita mo yung habit niya, yung routine niya. Amen. Alam mo yung gagawin mo. Amen. Ganon yung first and second servant. Yung pangatlong servant, lutang siya. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Amen. Bakit? Kasi hindi niya alam yung routine ng master. Amen. So, tawag dito, bilang tayo ay mga lingkod ng Panginoon, alam ba natin, amen, yung knowledge natin dun sa master. Amen. What's our relationship with the master? Ayan. And gusto ko lang po siya i-summarize dito. Ayan. Sa 7 pointers. Ayan. Pag-aaralan po natin ito sa Bible Study Group. Yung ating 7 passport to heaven. Yung una po na pag-aralan na natin yung robe. So, paano ba mamumultiply yung gold? So, kung master to, businessman to, so, marami siyang mga contacts. Amen? Marami siyang kakilala. Tama? Tama? Paano ka wari magbi-business kung wala kang contacts? Amen? Kailangan marami kang galamay. Kailangan marami kang alifores. Tama po? Amen? So, for me, yung revelation po sa akin, personal revelation sa akin, the servants, they know who they're representing. Amen. Alam nila kung sino yung nire-represent nila. Alam nila yung contacts ng master nila. Amen. Halimbawa, sa Jollibee. Alam mo sa Jollibee yan, pag ang uniform niya, Jollibee. Amen? Wala namang nag-crew dito na Greenwich tapos sa DQ ka nagtatrabaho. Wala namang gano'n, di ba? Para sino na nakakita dito naka-Greenwich na uniform tapos sa DQ nagtatrabaho. Wala, di ba? Amen. So tayo bilang mga anak ng Diyos, we should wear a robe. Ayan. Kasi nire-represent natin yung master natin, si Jesus. Alam natin yung business niya. Amen. Alam natin yung mga contacts niya. Amen. Next, yung heart ng master. Ayan. Yung desire to please the master, obey the master. Meron ba tayo nun? Amen. Kasi yung third servant, wala. Wala siyang desire to please the master. Kasi nung natakot siya, nung ginawa niya kaagad, binaon niya kaagad. Ano yung mali niya doon? Yung binaon niya anak. Kasi yung una, anong ginawa nila? Nung binigay sa kanila yung bags of gold, kumilo sila agad. Alam nila kung saan sila pupunta. Yung pangatlo, dahil hindi niya alam kung saan siya magsisimula, anong ginawa niya? Binaon niya agad. Hindi siya nagtanong. Amen? Hindi siya nagtanong sa mga fellow servants niya, uy, ano bang need natin gawin? Amen? Parang sa kanya, binaon niya na lang, tapos na, wala na siyang ginawa. Amen? May sarili siyang mundo. Amen. Alam ba natin yung heart ng master, yung desire natin to please the master? Kasi anong nakasulat doon sa verse? Ang nakasulat doon, long time. Matagal na wala yung master. Ibig sabihin, nung matagal na nawala yung master, hindi man lang nagbago yung isip mo bilang servant ng Panginoon, bilang servant ng master. Hindi man lang parang may mali yata sa ginagawa ko. Hukayin ko nga ulit yun. Baka kailangan ko siyang ilabas. Ang nangyari kasi, nagsettle na siya dun sa fear niya, nagsettle na siya dun sa alam niya, nagsettle na siya dun sa ginawa niya. Hindi niya na inayos, hindi niya na kinorek. Amen po ba? Kasi nakasulat dyan, balikan po natin, sobrang nakasulat dyan, a long time. Ayan o. Asan ba yun? After a long time, verse 19. Ibig sabihin, matagal na panahon. Ibig sabihin, sa second month, third month, fourth month, sixth month, 1 year, hindi mo man lang naisip na parang may mali doon sa ginagawa mo. Amen. So, tayo bilang mga servant ng Panginoon, hindi dapat tayo ma-stuck doon sa mindset na hanggang dito na lang. Amen. Na pag tinanim mo, okay na. Kasi hindi ka naman nagnakaw. Amen. Hindi mo naman winaldas. Amen. Hindi mo naman sinayang. Yun nga, hindi nadagdagan. Sino po nakakaalala dito yung word ni Pastor Aris nung Sunday? Na we need to bear fruit in and out of season. Naalala niyo po yun? Yung sa fig tree. Kailangan, hindi dahilan na ganito yung season mo, ganito yung season, ganyan yung season, ganito yung season, para hindi tayo mamunga. Amen. Next, fruit. Yan, ayan na po yung next. We really need to multiply our bags of gold. We really need to multiply our bags of gold. It's, tawag dito, ang tawag doon yung, hindi na,
undisputed option. Parang hindi mo na mababali yung ano na to, utos na to ng Panginoon na kailangan mong i-multiply yung gold mo. Amen. Actually, yung po yung first command eh. Di ba yun yung first command? Sa Genesis? Ay, hindi. Second pala. Hindi. First, go forth and multiply. Oh, di ba? Di ba yun ang first command? Oh, yun nga. Yun ang first commandment ni Lord. Kailangan mag-multiply. Amen. Kailangan mag-multiply. Amen. Hindi siya, nakalimutan ko na yung Tagalog eh. Basta hindi siya mababaling utos ng Panginoon na kailangan nating mag-multiply, kailangan nating mag-bear ng fruit. Amen. Amen po ba? Next, yung fourth po is yung Bible. Ayan, what's our knowledge of the Master? Sobrang importante kasi yung knowledge natin sa Master, yan yung magpupush sa atin, yan yung magtuturo sa atin kung ano ba yung mga need natin gawin. Amen. Kasi katulad ng third servant, after na, wala na siyang ginawa. Parang sobrang naaawa na naiinis ako sa kanya. Sino naaawa na naiinis doon? Di ba? Parang, ako, tawag dito, imagine nyo kasi lahat sila servant. Ibig sabihin, they live in the same household. Tama po. Ayan, magkakasama sila ng mga ano. Parang hindi niya ba nakikitang kumikilos yung mga tao sa paligid niya? Di ba? Amen. Na parang, huy, ba't ang sipag-sipag mo? Bakit ganyan? Ako, okay lang ako, binaon ko kasi hindi naman ako mag-ano eh. Hindi naman ako nagnakaw. Ayan. Hindi ko naman binawasan, hindi ko naman ginastos. Pero hindi ka ba nagtataka na yung mga kasama mo sa paligid mo? Parang bakit sila nag-multiply? Bakit sila nag-grow? Amen. It's because they understand yung nakasulat sa salita ng Panginoon. Amen. Alam mo nakasulat sa salita ng Panginoon? Go forth across all nations and baptize them in the diba? In the name of the Father and Son of the Holy Spirit. Amen? Requirement ni Lord yun eh. And if you don't read the Bible, if you don't swallow and chew and savor the Word of God, hindi mo talaga yung pagkilos mo talaga hindi ganun katindi. At kakatulad ka lang talaga ng third servant na ibabaon mo lang yung binibigay sa inyo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Next, dying. Ayan. Ano ba yung mga bagay na need natin alisin sa buhay natin para ma-reach natin yung goal na ma-please natin yung Master? Amen. Kailangan po nating mamatay sa sarili natin. Amen. Kung mahiyain tayo at gusto ng Master na mag-evangelize tayo, wala tayong choice. Kailangan natin minsan kapalan ng mukha natin. Amen. Ako po, masama po talaga ugali ko. Kaya po pag, uy, ang bait mo doon, Holy Spirit yun. Totoo kasi kung ako lang, alam kong hindi ko kaya. Amen. Alam kong ano ako, mainitan ang ulo ko, madalas ako magalit. Pero pag yung dumating yung time na ina-expect nilang magalit ako, na sasabog ako, hindi ako sumasabog. It's the Holy Spirit. Amen. Pero ang kailangan kong gawin is kailangan kong gawin yung ayaw kong gawin. Amen. Kasi sabi nga nila, hindi kailangan ni Lord yung ability natin. Aanhin ni Lord yung pinakakalmado, lagi naman siyang wala. Amen. Aanhin ni Lord yung pinakamatalino, lagi rin siyang wala. Aanhin ni Lord yung pinakamagaling, lagi rin silang wala. Amen. Hindi kailangan ni Lord yung galing, yung talino. Ang kailangan ni Lord, yung nandito. Amen. And para mapunta ka dito, kailangan mong mamatay. Amen. Kailangan nating mamatay. And tayo, ano bang pinatay natin sa sarili natin sa umagang ito? Tulog. Amen. Lalo na pag umuulan. Samahan pa ng ulan, di ba? Para namang talagang Lord Jesus. Tapos, samahan pa minsan ng malakas yung ulan. Di parang, iba yung masarap yung matulog, tapos paglalabas ka, umuulan pa. Mababasa ako. Amen. Yung dying kasi, it's going out of your comfort zone to please the Lord. Amen. Ako yung mga servants niyan, panigurado, siyempre, dodoblehin mo yung pera. Sino po dito nagtayo ng business? Kaya magdoble ng pera? Mahirap, di ba? Puhunan mo 10,000. Kailangan yung 10,000 mo, 20,000. Magiging 20,000. Hindi ganun kadali, sis, di ba? Ang daming proseso. Ang daming pagod, oras. Amen. Pagod, oras, customers na hahanapin mo kanino ka magbibenta. Tapos ibabawas mo pa lahat doon, di ba, sis? Parang yung 10,000 mo, hindi within 6 months makukuha. Amen? Depende pa yan sa puhunan mo. Hindi mo agad-agad makukuha. Taon pa minsan yung bawi. Amen. So, pero para kailangan mo ma-achieve yun, kailangan mong gawin tong maraming bagay na to. Tama po ba?
At hindi yun mangyayari kung hindi ka mamamatay. Amen. Ganon din po tayo sa pagsaserve sa Panginoon. Yung dalawang servant na nauna, talagang kilos sila ng kilos para madoble yung binagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Yung isa hindi, chill. Kasi nga, ano ginawa niya? Binaon niya na lang. Amen. Basta ako nakabaon na yun sa akin. Yun yung mindset niya na basta pag bumalik yung master natin, at least wala akong ninakaw. At least ibabalik ko ng buo. Hindi nga gusto ni Lord ng ganon. Ayaw niya nang bumalik ng buo. Gusto niya dumodoble na dadagdagan. Amen. Next is ko yung consistency. Kailangan natin maging consistent sa ginagawa natin. Amen. Sa trabaho, pag hindi ka consistent sa output mo, ano mangyayari? Makikick out, matatanggalan ka ng trabaho. Pag ngayon, absent ka, bukas nandyan ka, kinabukasan absent ka, ngayon nandyan ka, tapos pag nakatrip ka, late ka, half day ka, amen. Hindi, di ba? Ang sa trabaho, kailangan, lagi ka nandyan, complete attendance, hindi late. Tama ba sa mga nagtatrabaho? Amen. Ganon din sa business. Pag may nag-order sa'yo ngayon, tapos kaka-order lang kahapon, pero dahil gusto mong ma-build yung pangalan ng business mo, kahit tamad-tamad ka, kailangan mong bumangon at gawin yung orders. Tama sis? O, para kasi yung business mo, kailangan mong lumaki, mag-grow. Amen. Yung sa mga nagtatrabaho, kailangan mo yan para ma-regular ka sa trabaho. Amen. Hindi ka mawalan ng trabaho. Amen. Sa pag-aaral, ganun din. Pag lagi kayong absent, anong mangyayari? FA, failure to absences. Amen. Yun ang requirements. Kailangan present tayo. Amen. So yun yung consistent. Kailangan natin maging consistent doon sa gusto ng master natin. Amen. Sa trabaho, sa business, sa school, sa lahat ng bagay, kailangan natin maging consistent. Amen. Hindi pwedeng, minsan, nandiyan ka, minsan wala. Amen. Isa kang malaking palitaw. Amen. Kulang na lang, budburan ka ng asukal. Tsaka pinipig. Amen. Praise God. Next po is love. Kailangan yung ginagawa mo, gawin mo out of love. Amen. Mahal mo ba yung ginagawa mo? Amen. Mahal ba natin yung pag nakatayo tayo dito, nagpipray tayo? Mahal ba natin yun? O napipilitan na lang tayo? Or ginagawa na lang natin yun kasi ayaw nating mawalan ng blessing. Amen. Gumigising ba tayo ng umaga? Kasi alam natin na yung ginagawa natin is not in vain. Naniniwala ka ba talaga doon? Kasi kung naniniwala ka doon, mamahalin mo talaga yung ginagawa mo. Parang sa trabaho, mamahalin mo yung ginagawa mo kasi alam mo, sasahod ka. Amen. Yung business mo, mahal mo yung business mo kasi alam mo, kikita ka. Amen. Sa pag-aaral, alam mo kailangan mong gawin yun kasi gagraduate ka. Amen. Ganon din po sa pagsaserve sa Panginoon. Alam natin may kinapupuntahan yung pagsaserve natin. Amen. And dapat mahalin natin yung ginagawa natin. Kasi yun po yung kulang dun sa isang servant. Kasi nangibabaw sa kanya yung fear. Amen. Nanigas siya sa fear, binaon niya na lang sa lupa yung ginto niya. Yung dalawa hindi, kumilos sila agad eh. Go sila agad. Oh. Ay, anong gagawin ko para madoble to? Kailangan kontakin si ganito, kailangan kontakin si ganyan. Bili ako ng supply, magtinda ako sa palengke. Ganon sila kaagad. Amen. Yung isa, chill. Ayan. Baon ko na lang to. Oh. Amen. Kasi hindi niya naintindihan na mahal mo ba talagang ginagawa mo, anak? Kasi kung mahal mo yung ginagawa mo, bakit ganyan ang yung trabaho mo? Amen. Mahal mo ba talagang yung business mo, pero bakit lagi kang wala? Amen. Yung mga orders mo, hindi mo binibigay. Amen. We need to do things out of love. Amen. Kaya nga po, sa maturity natin makikita, yan, yung favorite natin. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ang heavenly mindset na gospel, Matthew. Kasi yung dalawang bagay na pwedeng sabihin sa atin ng Panginoon, nasa Matthew. Amen. Well done, my good and faithful servant. Pagkaharap mo na siya. Amen. Very good, Parker. My good and faithful servant. Seldon, my good and faithful servant. Sis Marisa, my good and faithful servant. Tapos pag si Mika, ganito yung sasabihin ni Lord. Get away from me, I do not know you. Dahil tinatakot ko lang si Mika. Yan kasi yung yan kasi yung fear niya, yung sabihin sa lahat ng ginawa niya, sasabihin ni Lord sa kanya yan. Ito yung pinaka nakakatakot sa lahat ng sasabihin sa atin ni Lord. Get away from me, I do not know you. Ayan, verse 23. I never knew you. Away from me, you evildoers. Ayan, napag-usapan natin yan mga kabataan. Pwede kasing tumayo dito eh. Pwedeng tumayo dito.
Tapos after nun, balik ka na naman sa kabulastugan mo, sa pagiging makamundo mo. Alam ng Panginoon yan, wala tayong matatago. Sabi nga dyan, not everyone, not everyone, not everyone. So expect na natin na lahat, hindi lahat ng makakaharap ang Diyos. Amen. Sasabihan, will enter the kingdom of heaven. So ibig sabihin, posible pala no, na nakapila tayong ganyan. So, pasok ka na. Ups! Dito ka sa kabila. Hello? Amen. Thank you sa hiniwalay. Kasi yung kasunod nung Matthew 25, after is yung paghihiwalay. Yung sheep and goats. Akala mo sheep ka. Yung pala goat ka. Amen. Kaya napaka-powerful lang Matthew 25. Matthew 25 talks about yung consistency ng pagsaserve mo sa Panginoon, yung pagbibear mo ng fruit, at yung paghihiwalay. Amen. Left goats, right sheep. Pag papunta mo ng langit, bigla ka naging tupa. Hindi, joke lang. Harap ka ganyan, pipila kang ganyan, tapos magtatransform ka. Okay, magiging ano kaya si Pastor Noah? Tupa! Patito ka na. Tapos Tapos magiging tao ka, kalampas mo ng line. Ayan naman. Tapos si Mimi, ayan. Mimi, magtatransform na si Mimi. Mimi, isa kang kambing. Oh! Diba? Ayan mangyayari sa langit. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Napakasaklap talaga pag nakita-kita tayo doon. Amen. Tapos, nahiwalay kayo, guys. Amen. Ay, ako talaga kiniklaim ko, no? Sheep ako, sheep. Amen. Kung ako, Lord naman, hallelujah, Jesus. Baka naman. Amen. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. How will we know the will of the Father who is in heaven? Kung yung Bible mo nga, once a month mo lang buksan. Yung preaching mo nga, yung preaching nga ng mga pastor, di mo pa sinusulat. Ano ulit yung verse nung nakaraang Sunday? So how will you know the will of the Father in heaven? Kung wala ka namang sinusulat, wala ka namang binabasa. Amen. Alam nyo na yan, the parable of the sower. Nasa Matthew ulit yon. Amen. Kaya favorite gospel ko talaga yung Matthew. Akala mo good soil ka. Pero paglabas mo ng kinabukasan, Monday, ano ulit yung Sunday service? Hindi ka, good soil. Ano ka? Pathway ka. Kasi after one day, nakalimutan mo na yung preaching. Kaya nga importanteng nag-uulit ng preaching, nagbabasa ng Bible. Kasi dyan talaga natatanim yun sa puso natin. Amen. Kasi nga, merong ibon na kalagay pa lang ng buto ng salita ng Panginoon, kinakain niya na. Sino yung ibon? Si Satan. Amen. Ayan only the one who does the will of my Father who's in heaven. Ayan verse 22, sinumbatan mo pa si Lord. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Lord, nag-prophesy ako sa pangalan mo, share ko yung gospel. Pero after mo i-share yung gospel, nasan ka? Nandun ka sa bar, naglalasing ka, nagiinom ka. Amen. Anong nangyari? Nag-share ka ng gospel. Tapos nakita mo pa yung sineran mo doon, nandito ka din, di ba? Okay lang, may grace naman. Di ba? Tapos nasunog yung bar, di ba? Good luck. Amen. Di ba? Hindi ba tayo natatakot? Ako natatakot ako sa ganun. Sino po dito nakabalita na yung mga airplane bumabagsak na lang out of the blue? Sino po nakabalita ng ganun? Kaya favorite kong gawing context yung airplane. Imagine mo, sarap-sarap ng tulog mo, tapos sabagsakan ka ng airplane. Kadilat mo, hindi mo na alam kung nasan ka. Amen. Matatransform ka na pala ng sheep and goats. Amen. Ayan nag-prophesy ako, Lord, nag-worship lead ako. Lord, ang dami-dami kong ministry hawak. Ang dami-dami kong head. Ako pa yung intercessory ministry. Head. Di ba? Parang, Lord, nag-drive out pa ako ng demons, partida, takot pa sa'yo yung demons. Di ba? And in your name, perform many miracles. Nag-turn water into wine ka pa. Di ba? Naimbitahan ka lagi sa kasalan kasi taga-convert ka ng tubig sa alak. Amen. Pero then I will tell them plainly. Ano ibig sabihin ng plainly? I never knew you. Away from me, you evildoer. Ganun lang. Sabi nga ni Lord, di man siya galit I will tell them plainly, anak, hindi kita kilala. Okay, sorry. Sakit.
Totoo nga eh. Hindi man nga galit si Lord, malumanay pa siyang sasabihin, Nak, sorry, hindi kita kilala. Lord, ang dami kong ginawa. Seryoso, Lord, hindi mo kilala. Ang dami kong ginawa, ang dami kong na-win. Tapos lahat ng win mo nandun, sheep. Ikaw, goat. Ang saklap nun. Ang saklap nun, amen. Kaya nga, ano ba sinasabi sa atin ni Paul? Ang sabi sa atin ni Paul, ayan o, no, I strike a blow to my body and make it my slave. Hindi dapat tayo slave ng katawan natin. Hindi dapat tayo slave ng laman natin. Dapat yung katawan natin yung slave natin. Amen. Na pag tinatamad tayo, mas lalo pa dapat tayo yung mag-attend ng mga Bible study, ng prayer night, ng dawn watch, ng Sunday service, ng life group. Ako po, pag tinatamad ako mag-life group, mas magla-life group ako. Kasi alam ko, hindi katawan ko yung nangingibabaw. Dapat ako yung nangingibabaw sa katawan ko. Amen. Ang sabi dyan ni Paul, so that it make it my slave, so that after I have preached to others, yan, after kong gawin lahat ng to, sabi ni Paul, I myself will not be disqualified. Wow, pied. May pie. I will not be disqualified for the prize. Amen. Yan yung gusto ni Paul. Yan yung ginagawa ni Paul. Ganyan ba yung ginagawa natin sa katawan natin? Amen. Disiplina. Kailangan natin ng disiplina. Amen. Amen. Kaya po, ayan. Train the workers. Amen. How are we training the workers? Kaya po ito yung reflection questions natin. Worship team, dito na po tayo. Ayan. Awitan po natin ang Panginoon. Napakalaki. Pakibasa na lang po. Ayan po. Ito po yung reflection questions natin. No? Mamili ng isa. Sa tingin mo, ikaw ba ay trainee o trainer ka na? Amen? Ikaw ba ay tinitrain pa din? O dapat nagtitrain ka na ng mga workers ng Panginoon? Kasi ang theme natin ngayon is ano? Send more workers. How will you send more workers kung lahat tayo trainee? Sige, ano gagawin natin? Lahat tayo dito trainee. Walang trainer sa atin. Hindi pwede, tama? Kailangan merong trainer sa atin. So tanungin natin yung sarili natin, Lord, trainee na ba ako o trainer na ako? Kasi we cannot send more workers kung hindi pa tayo trainer. Amen. Ibig sabihin, lahat ng pinag-usapan natin, dapat ginagawa mo na. Amen. Kasi kung hindi mo pa ginagawa lahat ng yan, ay nako, trainee ka pa lang din. Amen. Ngayon, kung trainee ka, ano-ano ang mga bagay na kailangan mong gawin upang maging trainer? Ayan. Share natin. Lord, ito yung lackings ko. Kailangan ko pa itong i-improve para maging trainer na ako. Kasi we cannot send more workers kung walang trainer, kung hindi tayo trainer. Amen. Kailangan mag-level up tayo. Na hindi lang tayo yung laging, parang hindi na lang lagi si Sis Marisa yung nagsa-Sunday Bites, si Sis Merla yung nagsa-Sunday Bites. Dapat next time si Sis Leslie naman. Amen. Praise God. Kasi kailangan lahat tayo mag-evolve. Amen. Next, kung trainer ka na, ano naman yung mga bagay na kailangan mong gawin upang siguraduhin that you will send more quality workers? Amen. Paano mo ba tinitrain yung mga trainee? Amen. At mamili ka dyan sa 7 na passport na pinag-usapan natin today. Amen. So habang inaawitan po natin yung Panginoon yan, mag-reflect po tayo sa mga reflection questions natin. And mag-pray po tayo sa Panginoon no, na kung trainee pa lang tayo, mag-rise up tayo at maging trainer. At kung mag-trainer tayo, let's pray na mag-desire tayo na mag-train ng marami pang people para maging sila din, maging workers ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mahal kita, walang hanggan ang biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulay hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kita po. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay,
sa kasakitan at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko iaalay ko, lahat para sa iyo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko iaalay ko, lahat para sa iyo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Minsan pa, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko iaalay ko, lahat para sa iyo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko iaalay ko, lahat para sa iyo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko iaalay ko, lahat para sa iyo. Kailan may di magbabago
tapat sa habang buhay. Oh, kay mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na kasama namin, Lord God, this morning, Panginoon, sa physical, sa face-to-face, kasama namin sa live, at sa magre-replay nito, Father God. Right now, Holy Spirit, bungkalin mo yung pusa namin and prepare us, Lord God, for the things, Lord God, that you have planned for us, Lord God. Because, Lord God, meron kayong utos sa amin, Panginoon. Meron kayong mission para sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Each of us, Lord God, you have given, Lord God, 5 bags, 3 bags, 2 bags, 1 bag of gold, Panginoon, that you want us, Lord God, to multiply, Father God. Right now, Father God, inaamin namin, Panginoon, na mahirap itong gawin, Father God. In this world, Father God, practicality, ang hirap magpalaki ng business, ang hirap, Lord God, maging consistent sa trabaho, ang hirap, Lord God, pagbutihin ng pag-aaral, Father God. Pero, Lord God, right now, sa spiritual things, Panginoon, we humbly ask, Lord God, for your power, Holy Spirit, to guide us, to be with us, to give us the things that we need, Panginoon, to multiply, Lord God, those bag of golds, Lord God, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, help us, Lord God, to transition, Lord God, from that fear of yung relationship namin, Lord God, that is being run by fear, Lord God. Help us, Lord God, to transition, Lord God, to that relationship, Lord God, that is being fueled by love, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon. Dahil, Lord God, sabi mo nga, Lord God, well done and good and faithful servant. Come, join in your Master's happiness. Lord, you want to celebrate with us, Panginoon. You want to celebrate, Panginoon, yung faithfulness namin, Panginoon, yung pag-multiply namin, Lord God, yung pagiging trustworthy namin, Lord God, sa little things, Lord God. So help us, Lord God, to focus on that, Panginoon. At hindi kami, Lord God, matakot, Lord God, na yung kapuringgit, Lord God, na bag of gold na binigay mo sa amin, Lord God, is ibaon namin sa lupa, Panginoon. Oh, Lord God, we pray na hindi kami maging foolish servant mo, Panginoon. Hindi kami, Lord God, maging foolish virgins, Father God. Na sa araw na pagdating mo, Lord God, is hindi mo kami maaabutang faithful, Panginoon. Help us, Lord God, to be consistent, Lord God, in our faith, in our journey, Panginoon. Help us, Lord God, to die, Lord God, from our worldly desires, Panginoon. To kill, Lord God, and not let, Lord God, the desires of the flesh, Lord God, to win over us, Panginoon. Help us, Lord God, to read our Bibles, Panginoon. Help us, Lord God, to bear fruit, Father God. Change our hearts, Lord God, in the name of Jesus. Help us, Lord God, to always wear and wash our robes, Lord God, through the blood of Jesus, Lord God, through repentance, Panginoon. And Lord God, naway, Father God, ma-realize namin, Panginoon, na pagpunta namin sa langit is not an escape because of there's punishment in hell, Panginoon. Because, Father God, the reason that we want to go to heaven, Lord God, is because you're there, because we already love you, Father God. Thank you, Lord God, sa umagang ito. Bless this time, Panginoon, ng reflection namin, Lord God. Kayo nawa, Lord God, na magsalita at mag-reveal, Lord God, ng sarili mo, Lord God, ng wisdom mo, Lord God, ng revelation mo, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord God. We honor you. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, church. Thank you po and God bless.